Kung meron kang storya na gusto mong ikwento, isend mo lang sa spookifypinoy@gmail.com at maaari itong lumabas dito sa channel. Maraming salamat sa channel na to at naaaliw ako sa mga storya na nandito. Naalala ko tuloy yung nangyari sa akin habang ako pa'y nag-aaral. Hindi ko malaman kung imahinasyon ko lang o basta hanggang ngayon naiisip ko pa rin tinatayuan pa din ako ng balahibo. Sa Los Baños po ako nag-aaral nung college. Yung sikat doon, alam niyo na yun. Habang nag-aaral po ako ng veterinary medicine, mahilig akong sumali ng mga kung ano-anong extracurricular activities sa mga org. May mga production akong sinalihan para sa teatro, pero hindi ako umaarte ha. Sa mga set designs lang po ako, stage design, poster cover, yung mga ganun. Pero kahit hindi kami umaarte, required kaming pumunta sa rehearsal kasi yun lang yung parang meeting and place kung saan kami nakakagawa. Kahit hindi siya kasama sa mga subjects and requirements sa school, sumasali ako kasi nag-e-enjoy naman ako. Kadalasan inaabot kami ng gabi sa rehearsals tapos mga 12 midnight na kami nakakauwi. Bago matulog, dediretso kami magkakasama sa Tapa King or Wendy's para kumain dun sa crossing. Dahil nung panahon na yun lang ang bukas dati. Bukod kay Mang Pogs, yun yung 24-hour store dati sa LB. Wala pa kasing 7-Eleven nun. So yun na nga, may isang araw nun medyo masama ang pakiramdam ko kaya naisipan kong wag magstay sa rehearsal at magpuyat. Nung araw na yun, ginanap ang rehearsal sa medyo out of the way na lugar. Kumbaga, the only time na may dadaan na jeep dun pag yung nagbabaka sakali yung jeepney driver. So mga 7 PM nagpaalam na ako sa kanila at sa direktor. Sabi ko masama kasi pakiramdam ko. So pumayag naman yung direktor. So lumabas na ako sa harap ng building. Doon sa may waiting shed. Mayayabong ang mga puno sa lugar pero napakatahimik. At tulad ng nasabi ko, bihira lang ang sasakyan na dumadaan dito. Nasa paanan kasi ng Mount Makiling Talagang probinsyang lugar, madilim. Hindi na ako nagpasyang maglakad papunta sa main road. Nagbaka sakali na lang ako na sa waiting shed at sana may dumaan na jeep. So mga 10 minutes na ako nag-aantay sa may malapit sa shed nang parang may narinig akong kwago. Sa isip ko, huni siya ng huni. Actually, inassume ko lang siya na kwago. Siguro para hindi matakot at saka katunog din kasi base sa napapanood ko sa National Geographic. So tingin ako ng tingin sa taas, sa mga puno. Habang tuloy ang tunog na naririnig ko. Pero habang tumatagal, nagbabago yung tunog. Parang nagiging iyak instead of kwago ang tunog. At mas na-confirm kong iyak siya nung may nakasama na itong hikbi ng tao. So imbis na sa taas ng puno ako tumingin, sa kalsada na ako tumingin. So dahan-dahan akong lumingon-lingon. At paglingon ko sa kaliwa ko, may nakita ako nakaputi. Nakaputi siya hanggang paa. Nakatayo lang siya pero nakaharap siya sa akin. Mahaba ang buhok niya Hindi ko makita mukha niya dahil madilim ang paligid. Nung una, akala ko estudyante, baka kako nursing student na brinekan ng boyfriend niya kaya umiiyak. Plano ko pang lapitan at tanungin kung okay lang siya. Pero habang tumatagal, nag-iibang nasa isip ko. Dahil una, wala naman na nag-uniform sa school ng nursing. Pag mag-uniform na sila, lumilipat sila sa Manila. At isa pa, anong ginagawa niya dun? At dun pa siya umiiyak kung brinikan siya ng boyfriend niya. Siguro naging defense mechanism ko na din na isipin na estudyante yung nakikita ko kasi first time ko at hindi ko alam kung anong ire-react ko. Pero dahan-dahang gumagapang ang realisasyon
At habang tumatagal na pagtatanto ko, hindi karaniwang tao to o hindi tao ito. Kung ano pa mang nakikita ko, kinabahan na ako. Dahan-dahan ako lumingon pa kanan, palayo sa kanyang direksyon. Nagkunwari na lang ako na hindi ko siya nakita. Ayaw kong biglain dahil naisip ko baka biglang sumulpot na naman sa dadaanan ko. At pagtapat ko sa kabilang direksyon, tumakbo na ako ng pagkatuling-tulin. Alam niyo yung takbong takot? Pakiramdam ko pa nga nun sinusundan niya ako. Yung nangingilabot yung buong katawan mo. Basta sobrang takot ko. Diniretso ko hanggang sa may bising kalsada at sumakay na ako pa uwi. Hingal na hingal ako nun. Tapos, pagdating ko sa apartment, nakita ko yung housemate ko. Di syempre naikwento ko sa kanya. Ikaw ba naman eh. So kinabukasan, sakto naman na may klase siya sa building na yun. Tinanong niya yung guard at sabi nung guard, meron daw talaga dun. Pero usually daw, sa loob ng building nagpaparamdam. Linabas pa daw talaga ako. Nangyari ito halos lagpas 1 dekada na. Kung sino man siya o ano man siya, sana'y natahimik na siya ngayon. Salamat.